Welcome again sa Faithful Believer. Lodebert lang po, Idol Bert for short. Dahil araw-gabi pinaratangan ang simbahang nagdadala ng cross ni Kristo, ito'y ating walang sawang ipaliwanag sa punto de vista sa simbahan at hindi sa sariling unawa sa nag-akusa. Bayani, ano ba ang trending? Mayroon lang akong katanungan sa pinapahayag sa aming idol na Eli Soriano. Panoorin muna natin ang video na nag-trending. Disclaimer Mona Idol Vert. Ang pagsasadulang ito ay gumamit tayo ng personalidad ng ibang kilalang tao para ma-visualize ang nilalaman ng istorya, pero ang mga konteksto nito ay hango po sa mga videong ating nakalap sa internet. Shoutout po sa nagmamay-ari ng mga video na ating bigyan ng pagsasadula. Kudos po sa Catholic Faith Defenders na nag-aabang ng mga kasinungalingan at akusasyon para maipaliwanag sa kanila at lalo na sa mga inosenteng Katoliko. Ipapakita na lang nating mabilis sa screen. Sila ay nag-aanyaya ng mga katanungan na kahit anong topiko from rebulto to purgatorio, online or personal. Maraming salamat sa inyo at sa YouTube. Disturbo kami lang naudlot tuloy ako. Meron lang akong katanungan sa ipinapahayag sa aming idol na si Eli Soriano. Panoorin muna natin ang video na nag-trending. Kamusta sakit ko? Yun ay aking sakit ni ayaw malit. Wala na ikaw akong pagpili ng gamot. Sabi ko, baka yung akong sakit mo ay mapagaling ng walang bayad. Drink your own juice. Sabi ko, kuminom ka ng ihi mo. Ang tawag doon ay, ano tawag doon? Urine therapy. Urine therapy. Urine therapy. Anong itatanong mo doon? Malinaw naman nagbigay siya ng word of advice sa kanyang masugid na mga membro at tagahanga na uminom sila ng ihi kapag sila ay may sakit na walang pambili ng gamot. Hindi kasi niya nilinaw long kung ilang kutsara o ilang baso ng ihi tuwing iinom at kung 3 beses sa isang araw ba. Kung bago ba kumain o bago maligo o pagising ng umaga. Hindi kasi nilinaw ang instruction. Para effective kasi, drink moderately kasi urine therapy nga. Huwag mong pasubrahan at kailangan bago maligo para kung tumalsik man, maligo ka na. Mayroon pa? 3 times a day ba? Or 2 times a day? Ano kaya kung si Daniel Rason matanong natin, wala kasi silang booklet na mabasa tulad ng Iglesia ni Cristo na may pasugo. The Great Controversy ng SDA, Catechism of the Catholic Church ng Katoliko. Sa internet lang o sa YouTube ang doktrina nila. Paano kung madelete? Ay sus, madali lang pala yan, di? I-research natin ang kanilang aral o doktrina habang hindi pa nabura sa internet. Idol Vert, paki-research nga ang aral nila. Ikaw muna, may kausap ako, si Ma'am Ivana. Ito na. Tatagalugin natin aral. Salita pong Kastila yung doktrine. Salitang English naman, doctrine. Pero pag tinagalog, aral. Ngayon, ang aaniban nyo po kasi yung aral, di naman kami. Pag sa amin kayo umanib, hindi kayo maliligtas. Bakit? Nagkakamali rin ako. Nagkakamali rin mga kasama ko. Pwede kaming magkasala sa inyo. Diba? Pwede kaming makagawa sa inyo ng mali. Tao po tayo Kaya nga may utusan Diyos magpapatawaran kasi ang possibility magagawa nyo ako ng mali o magagawan ko kayo ng mali. Dahil tao tayo. Unang Juan 1:3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Tayo magkakaroon ng pakikisama o pag-anib sa kanila. Doon sa kanila. Nalito ako sa iyo, Bro Eli. Ano bang sundin ikaw o ang iyong aral o ang aral sa Biblia? Kaninong aral ba yung uminom ng ihi? Sa iyo lang ba yon na iyong pinapangaral o aral yan sa Biblia? Naimbitahan ka rin pala, Ma'am Ivana. At pakinggan mo uli, yaong aming nakita at narinig daw, kaya ibinabalita sa inyo. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Tayo magkakaroon ng pakikisama o Saan niya nakita at narinig ang pag-inom ng ihi ay makagamot? Anong talata sa Biblia yon? Baka sariling aral o doktrina lang niya yon. Yan ang mahirap kung walang guidance ng simbahan. Madali kang linlangin ng ama ng kasinungalingan. Makasingit na nga. Kanina pa ako nakikinig sa inyo sa Zoom.
Ito ang mahirap sa kay Soriano, kukuha ng verse na ipilit niyang iugnay sa kaniyang sinasabi, na out of context naman. Kung ang pag-inom ng ihi ay nasa Biblia, yan ay hindi ko na alam, pero ang tiyak kong alam, ito yon. Urine therapy is not considered a safe or effective medical treatment. There is no scientific evidence to support these claims. Urine contains bacteria that can cause infections if ingested or applied to open wounds, and many other potential risks. Ang ihi ay naglalaman ng bakterya na maaaring magdulot ng impeksyon kung malulon o mailapat sa mga bukas na sugat. Delikado pala yan, Doc. Idolvert, mga friends and gentlemen, pwedeng machismis dito. Galing kasi ito sa punto por punto na may nagtanong na dating membro ng MCGI. Nabanggit ang tukahan sa Abuloy, kaya wala ng pera ang membro na kapatid sa asawa. Sa isa sa mga host ng punto por punto, tingnan nyo ang video. Po yun. Okay, meron ka pa iba tanong, bro? Wala na. Bro, dyan Wala do. na. So, salamat po sa katanungan po, sa sagot po. Bro, dyan do. Pwedeng tanungin si brother? Ay, go ahead, Brother Angel. Ikaw na muna. Kasi Opo. itong sister wife ko tsaka yung mga kapatid niya, mga MCGI. Ngayon, itong kakambal niya mismo, MCGI pa rin. Hanggang ngayon, lagi sila nag-uusap pero hindi na sila nag-uusap tungkol sa relihiyon nga dahil napipikon siya pagkat natatanong. Ngayon, tinatanong niya ngayon ni Mrs. ano ba talaga yung mga ano diyan at paano ba yung proseso at ilang beses ba daw kayo lagi walang pera ngayon yung kakambal niya na MCGI. Ano ba yung ano diyan, bro? Ilan anong klase yung mga pag-aabuloy diyan? May pasasalamat, may paghahandog. Ilang klase ba yan? Pera pa dun sa lingguhan nyo yata. Ilang klase ba yung pag-aabuloy diyan? May alay-alay pa. Katatakot, bro. Katatakot. Ano na? May captive market pati negosyo nila. Dapat suportahan mo. Yun na nga. Hindi lang ang sinasabi abuloyan, natin. talagang tukahan. Tukahan dito. Tukahan. Tutukahan ka ng ganyan sa'yo. O tutukahan. Captive market. Tapos negosyo nila. Dapat bilhin mong produkto. Ganon. May mga sabon. Kung ano-anong mga produkto galing sa Palit Central. Talagang ano sila, kulto. Dapat huwag kang magreklamo kasi sa Diyos yun. Ganawa Sabi niya. Kaya Pero ubos yan ng pera. Ubos talaga. Sinong signatory at sino pwede gumastos? Si Brother Eli. Hindi, wala na si Brother Eli. Namatay na yon. Hindi nga. I mean, before. Di ba? Pero sa Diyos daw yon. Pero sinong gumagastos nun? At kanino nakapangalan yon? O sa Church of God ba? Sino presidente na... Hindi. Wala nga transparency. Hindi pare dito sa atin sa Catholic. Mayroon talagang ganito. Mayroon naka-post na ganito. May announcement na pera na kolekta. Hindi. Sa kanila, talaga pag nakuha, alam mo naman ilang miyembro niya nakukunan mo. Kasi kaya nga nagawa ng ang abuluyan niyan. Nagagalit sila dahil matagal ang yung pasalamatan. Dahil sa katagal ng pasalamatan, 'di ba? Mayroon pang mga commercial diyan. Yung mga commercial na doon mo kakaroon ng kainan, mga ganyan. Nandun din ang mga commercial break nila na negosyo nila pares ng hydrogen water, hindi naman aprobado sa sa FDA, pati yung sa sardinas nila na hindi na aprobado. Marami po talaga diyan na ginaganunan mga negosyo na overpricing talagang negosyo. Oh, okay. So ilang ano 'yon yung mga pag-aalay nyo, ilang beses at ano 'yon, bro? Yan, hain, Thanksgiving, tapos Thanksgiving. Basta maraming tulungan, pati yung concert ng Waze FM, pati lahat ng basta marami yan. Karami-rami nandiyan yan na-expose sa Reddit. Kaya naman pala nilunok na ang lahat. Ang ihi? Hindi, ang pera. Kung nagtayo din pala ako ng religion, baka ngayon mayaman na rin ako. Ano naman ang pamagat sa relihiyon mo?
Pinabasa kasi ako ng Bible sa pinsan ko na ibang rin ang religion. Sabi niya, basahin mo yan at intindihin mo, huwag kang umasa na ipaunawa yan sa'yo. May nakita akong verse sa Acts 15:1. Unless you are circumcised as required by the law of Moses, you cannot be saved. Kaya ang pamagatsana ng church ko ay Circumcised Christian Church. Kaya lang, natagalan ako sa kaiisip kung anong magandang logo. Pero sa mga kapatid kong MCGI, kung hindi kayo maniniwala kay Doc, dahil hindi naman nyo siya spiritual founder, ito ang unsolicited advice ko, drink moderately. Pero maganda i-topic sa susunod yung tukahan, Idol Vert, hindi na abuluyan. Magpaalam na lang kami ni Long dahil may flight pa kami sa Italy. At maraming salamat sa aking mga virtual guests. Dahil sa inyo, maraming na-inspired na manood at sana hindi lang manood, kundi magsaliksik. At ako'y mag-iwan ng kasabihan. Kung matindi ang iyong tiwala sa aral ni Eli Soriano, sana kung uminom man ay dahan-dahan para inyong malasahan. Hanggang sa muli, please subscribe, like, and share. Huy, tapos na!